Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi po rito ay Shibburn alias Shiba Inu founder holds $1 billion in SHIB, prompting denial by SHIB team. Ayan. Inakusahan po ng Shibburn ang Shiba Inu founder na meron daw pong hawak ito na $1 billion na halaga ng Shiba Inu token. Ayan, pero i-deny naman po ito ng SHIB team. Kaya ayan, mukhang ano nga ba ang nangyayari dito? Parang may bagong kontrobersiya po tayo dito sa community ng Shiba Inu. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Sabi rito ay Shibburn, the Shiba Inu community-driven burn tracker, recently voiced concerns over the spread of misinformation surrounding SHIB, adding that the founder Ryoshi owns $1 billion in SHIB. Ayan, yan po ang Shibburn. Yung Shibburn ay sila po yung nagbabantay sa amount ng mga nasusunog na Shiba Inu token. Ayan, kaya Shibburn ang tawag sa kanya. Isa po itong Shiba Inu community driven na burn tracker. Ayan, dito po natin tinitignan or chine-check yung amount ng nasusunog na mga Shiba Inu tokens. Kaya ayan, sila po ay naglabas ng pahayag dahil sa misinformation na kumakalat yan tungkol dito kay Shiba Inu token. Ayan, kung saan ay dagdag nila na ang founder ng Shiba Inu na si Ryoshi, siya po yung founder, siya po ang gumawa kay Shiba Inu. Kung saan ay meron daw pong hawak si Ryoshi na napakaraming Shiba Inu tokens at ito po ay nagkakahalaga ng $1 billion. Kaya ayan, isa po kung totoo po ito ay siya po mismo ang pinakamalaking balyena o whale ng Shiba Inu. Yan mismong ang founder ng Shiba Inu na si Ryoshi. Ayan. In a post on X, the team behind Shibburn said the disclosure comes as response to growing confusion among media outlets, new investors, exchanges, and broader crypto community regarding the ownership and control of the Shiba Inu project. Ayan, totoo po yan. Kung sino po talaga ang may hawak sa napakaraming amount or supply ng Shiba Inu token ay meron po siyang kakayahang kontrolin ito. Kaya ayan, Shibburn, an overwhelming amount of misinformation is being spread about Shiba Inu. It's causing confusion for new investors, blogs, exchanges, or any crypto project in general. Please remember that no one controls SHIB. Therefore, it doesn't have any official or any tokens links to. Ayan, kaya ngayon ang dahilan kung bakit iniwan ito ni Ginoong Ryoshi, ang founder or ang creator ng Shiba Inu. Gusto niyang maging decentralized ito, yung walang kumokontrol. Kaya yan po ang dahilan at yan na rin po yung kanyang pinaka goal or objective dito kay Shiba Inu, yung maging decentralized ito. At yan naman po yung ginagawa ng mga developers na dito sa pagdi-develop sa SHIB ecosystem. Talagang sinisiguro nila na ang kada proyekto or projects na kanilang ginagawa ay sa bandang huli ay magiging decentralized. Ayan, ayaw po nila na may isang tao na kumokontrol dito. Shibburn emphasized that no single entity wields control over SHIB and there are no official tokens. They went on to express reservations about what they perceive as deliberate campaign to push a contrary narrative. Ayan na nga. Gustong i-emphasize dito or ipaliwanag ng Shibburn na wala raw isang tao na kumokontrol dito kay Shiba Inu. Yan. Kasi isa nga itong decentralized.
ShibBurn claims they face a pushback which came alight of SHIB Association's announcement, which according to them stirred controversy within the community. The team stressed that they were accused of not following the vision set up by Ryoshi, Shiba Inu's pseudonymous founder. Ayan. Ayan po ang founder ng Shiba Inu, si Ryoshi. Pero yan po ay hindi po niya tunay na pangalan. At ayan, may lumalabas na parang kaguluhan dito. Ayan, kontrobersiya. Ayan, at one interesting revelation in ShibBurn's post was the claim that Ryoshi allegedly possessed 1 billion worth of SHIB, equivalent to more than 10% of the total supply. This disclosure sharply contradicts the previous held belief that Ryoshi held no SHIB. Ayan na nga. Ito yung lumalabas na kontrobersiya. Ayan, sabi ng ShibBurn sa kanilang post or pahayag na si Ryoshi ay ayan, mukhang meron daw siyang hawak na napakaraming Shiba Inu tokens na nagkakahalaga ng worth $1 billion. Yan, kontra po yan sa paniniwala ng marami na si Ryoshi ay walang hawak na kahit ni isang SHIB token. Ayan, kaya alin nga ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Kaya yan po yung kontrobersiya natin ngayon. ShibBurn expressed doubt about the vision associated with the project and questioned the authenticity of some interactions with Ryoshi. They hinted at the existence of multiple wallets beyond the disclosed one, suggesting a lack of transparency. Ayan. Yan po ang pahayag dito ni ShibBurn. Talagang nagtataka po siya yan sa authenticity or kung lihitimo nga ba talaga yung lahat ng tungkol dito kay Ryoshi. Ayan, kasi meron daw mga multiple wallets dito na hindi pa na-disclose. Ayan, at wala talagang transparency. Ayan. Kaya dito nagkakaroon ng nag-iisip ang ShibBurn, napapaisip sila, nagkakaroon ng pagdududa. Ryoshi alleged holds 1 billion and Shiba Inu. This claim came from historical data provided by Bubble Maps, an on-chain analytical platform. Bubble Maps claimed in January that the group of wallets allegedly associated with Ryoshi controlled 10% of the SHIB supply, valued at over $1 billion. These claims have been debunked by a Shiba Inu marketing team figure. Ayan, nag-umpisa daw po lahat ito mula sa isang historical na datos na inilabas ng Bubble Maps. Yan, sa kanilang isa po itong on-chain na analytical platform. Kasi nung inilabas nila na yung mga wallets na may connection kay Ryoshi ay meron itong laman na 10% ng SHIB supply. At yan nga, nagkakahalaga ito ng higit $1 billion. Pero ayan, dinibunk naman daw po ito ng isang Shiba Inu marketing team figure. Ayan, sino nga ba yung nag-debunk dito? Ayan. According to Bubble Maps, the token accumulation began in August 2020. Ayan, yan po yung wallet. The original wallet purchased a massive amount of SHIB during the token's initial hours of trading. Over the next month, ayan, gathered 103 SHIB, all for mere 38 ETH, which was worth $10,000 at the time. This remarkable trade amounting to 100,000 times return showed Shiba Inu's meteoric rise. Ayan, umangat yung nung nagkaroon ng matinding pag-angat ang presyo ni Shiba Inu ay nagkaroon ito ng return na 100,000 times. Kasi bumili po yung wallet na ito nung murang-mura pa ang presyo ng Shiba Inu. Ayan, nakabili siya ng 103 na trillion SHIB. SHIB's market capitalization soared to $40 billion in 2021. Ayan, yung wallet na ito ay allegedly held $5 billion in asset in a single wallet. In response to this, the wallet's assets were divided into multiple smaller wallets, and these new wallets have remained dormant, showing no activity since their creation. Ayan. Kaya talagang nakakapagtaka ito.
yung kinita raw ng wallet na ito na 5 billion ay kanya po itong hinati at inilagay po niya sa iba't ibang mga wallets. Pero ang nakakapagtaka ngayon ay hanggang ngayon ay natutulog yung wallet na ito. Hindi ito ginagalaw ng may-ari. Kaya, ayan, Bubble Maps continued to track the movement of these wallets, noting an attempt to scatter funds into smaller wallets to avoid detection. This sparked concerns raised by Bubble Maps as they questioned the need for such opacity and called for greater transparency. Ayan po ayan po ang ginawa ni Bubble Maps. Patuloy po niyang tinututukan yung mga wallets na ito. Ayan, kasi mukhang may pagtatangka na ang gagawin ng may-ari nito ay ikakalat niya ito sa mas maliit na sa mas maraming wallets at sa mas maliit na amount para maiwasan ang detection nito, para hindi madidetect ng mga trackers. Yan, kaya yan na nga naging ito ang siyang nagdulot para mabahala ang Bubble Maps. Kaya nagtatanong siya na kailangan natin ng opacity or greater transparency para makita or malaman kung ano nga ba talaga ang mga binabalak or kung ano nga ba ang kung sino yung mga tao sa likuran ng mga wallets na ito. A few crypto enthusiasts expressed concerns over the disclosure, deeming it unnecessary since the wallet has retained the tokens without any sales. They feared that this exposure might attract hackers' attention. Ayan, yan naman po ang sinabi ng mga crypto enthusiasts. While Ryoshi has not come up to deny or confirm these claims, the Shiba Inu making marketing specialist and community figure Lucy recently dismissed the claims as misinformation. According to Lucy, these wallets do not belong to Ryoshi, having been created in the wake of the 2021 pump. Ayan. Hindi pa rin po lumalabas si Ryoshi para i-defend yung kanyang sarili at patunayan na hindi sa kanya yung wallets na ito. Pero ang nag-defend po sa kanya ay si Madam Lucy. Siya po yung marketing specialist ng Shiba Inu. Sinabi po niya na isa lamang itong misinformation or walang katotohanan, sapagkat yung mga wallets na ito ay hindi ito pag-aari ni Ryoshi dahil na-create ito noong mga taong 2021 nung nagkaroon tayo ng pump dito kay Shiba Inu. Ayan, yan po yung aktual na pahayag ni Madam Lucy. At ayan ang kontrobersiya ngayon na nagaganap ngayon dito sa community ng Shiba Inu. Ayan, at mukhang siguro ay napakaswerte naman yan kung hindi yan si Ryoshi. Malamang ay isang talagang magaling or malaki ang pagtitiwala na isang investors dito kay Shiba Inu noon. Ayan, at mukhang matagal talaga siyang isang long-term holder. Pero nakakapagtaka kung sino nga ba ang tao na nasa likuran ng napakalaking amount na Shiba Inu token na ito. Kaya hindi naman ibig sabihin na tama po si Madam Lucy, hindi po ibig sabihin na kung pag ang isang wallet ay naglalaman ng isang napakalaking amount ng Shiba Inu token ay ibig sabihin ay pagmamay-ari na agad ito ng founder or yung creator nito. Yan ay malamang ay talagang isang tao siguro na talagang magaling lamang na investor at kayang-kaya niyang makita na meron itong ang isang crypto or meme coin na tulad ni Shiba Inu ay may potensyal, kaya nag-invest ng napakalaki. Kaya yan po siguro ang posibilidad. Mahirap pong sabihin na kung ito ay dahilan lamang sa napakalaking laman ng wallet ay pagmamay-ari na agad ito ni Ryoshi. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.